Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Ray Pelayo. Magandang tanghali, ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. 134 na Pilipino sa Gaza pinayagan ng mag-exit ng Israel government. Japanese Prime Minister Fumio Kishida nagbigay ng talumpati sa special session ng 19th Congress. 2024 General Appropriations Bill na itransmit na ng House Plenary sa Senado. Ilang agricultural groups may mga hamon sa bagong talagang kalihim ng kagawaran ng agrikultura si Francisco Chu Laurel Jr. Pinayagan na ng Israeli government na lumabas ng Gaza ang nasa 134 na mga Pilipinong naroroon. Ayon kay Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega, pinayagan na ang ating mga kababayan doon na mag-exit ng Gaza. Subalit, hindi nila maaaring isama ang kanilang mga asawa na Palestinian. Ayon sa DFA official, nakatakdang umalis ng Gaza bukas ang 20 Pilipino na kasama sa unang batch, habang may 23 ang kasama sa second batch, pero wala pang petsa ang schedule ng mga ito. Samantala, tiniyak ng Israeli government na gagawin nila ang lahat ng paraan upang masiguro ang kaligtasan ng mga Pilipinong lalabas ng Gaza Strip. Ito ay sa gitna pa rin ng nagpapatuloy na bakbakan sa pagitan ng Israeli forces at Hamas militants. Ayon kay Israeli Ambassador to the Philippines, bukod sa mga Pilipino sa Gaza, sinisiguro rin ng kanilang pamahalaan ang kaligtasan ng mga Pinoy na naninirahan sa Israel. Dumating na kahapon sa bansa ang mga labi ng overseas Filipino worker na si Angeline Aguirre na kasama sa 4 na Pilipinong nasawi sa Israel. Agad na ibinyahe ng kanyang pamilya ang labi ng OFW pauwi sa kanilang bayan sa Binmali, Pangasinan, kung saan bibigyan ito ng isang hero's welcome. Ito ang balita ni Joan Nano. Emosyonal na sinalubong ng kanyang asawa, mga kapatid at ilan pang kaanak ang pagdating sa bansa ng labi ni Angeline Aguirre. Si Angeline ay isa sa 4 na overseas Filipino worker na nasawi sa giyera sa pagitan ng Israel at Hamas militants. Hindi na nagpaunlak pa ng panayam sa media ang pamilya ni Angeline. Pero sa mga larawang ibinahagi ng Overseas Workers Welfare Administration, makikita ang hinagpis at pagdadalamhati ng mga ito. Agad nang idiniretso sa kanilang probinsya sa Binmali, Pangasinan ang labi ni Angeline, kung saan bibigyan siya ng isang hero's welcome. Ito'y bilang pagkilala sa hindi matatawarang pagsasakripisyo ng Pinay caregiver, kung saan hindi niya iniwanan ang inaalagaang matanda kahit pa may pagkakataon siya noong tumakas ng pasukin ng mga militanteng Hamas ang kanilang tinutuluyan sa kibbutz sa Israel. Nauna nang binigyang pagkilala ng pamahalaan ng Israel ang ipinakitang kabayanihan ni Angeline. Noong October 7 nang huling makausap ni Angeline ang kanyang pamilya bago pa nangyari ang malagim na sinapit nito. Plano sana niyang umuwi ng Pilipinas sa susunod na taon at sa Canada na lamang sunod na mag-a-apply ng trabaho kasama ang kanyang asawa. Muli namang tiniyak ng Department of Migrant Workers ang tulong na ibibigay ng pamahalaan sa naiwang pamilya ng OFW. Yung whole of government approach na itinalaga at dinirect sa amin ng ating mahal na Pangulo para gawin ng lahat ng aming makakaya para tulungan ang pamilya ni Angeline Aguirre. Bukod sa pamahalaan ng Pilipinas, tiniyak rin ng Israel government ang pagpapaabot ng tulong sa naulilang pamilya ng mga biktima. And then the government of Israel will also be providing financial assistance. Meron pa nga itong aside from the funeral, meron pa itong monthly na tatanggapin na habang buhay. And then annual. So bubuhos lahat ng tulong dito sa pamilya.
Samantala bukas naman araw ng Linggo ay inaasang darating ang labi ni Grace Prodigo Cabrera, ang isa pang OFW na kasama ring nasawi sa Israel. Joan Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isinantabi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang anumang tigil putukan sa Hamas sa Gaza, liban na kung makakawalan ang lahat ng Israeli hostages. Ginawa ito ang pahayag kasunod ng pakikipag-usap kay US Secretary of State Antony Blinken na umapila ng humanitarian pauses sa bakbakan upang matulungang maprotektahan ang mga sibilyan. Batay naman sa Hamas-run Health Ministry, tinarget ng Israel ang isang convoy ng mga ambulance sa dalawang magkaibang lugar, kabilang na ang nasa labas ng Al-Shifa Hospital. Sa ulat din ito, umabot na sa mahigit 9,000 ang bilang ng mga taong nasawi sa Gaza Strip mula nang ilunsad ng Israel ang pambobomba nito sa Gaza Strip. Samantala, ayon sa Army ng Israel, nasa very high alert ito sa border nito sa Lebanon dahil nagsalita na ang leader ng Islamist group Hezbollah kaugnay ng giyera sa rehiyon. Kinumpirma ng Estados Unidos sa kauna-unahang pagkakataon na nagpapalipad ito ng surveillance drone sa Gaza. Batay sa Pentagon spokesman Brigadier General Pat Ryder, nag-ooperate ang drones bilang suporta sa hostage recovery efforts. Sa isang pahayag, binanggit nitong nagsimula ang Unmanned Aerial Vehicle o UAV flights kasunod ng October 7 attack ng Hamas sa Israel. Ginawa ng opisyal ang kumpirmasyon matapos na makita ng reporters ang UAV sa flight tracking websites. Nagbigay ng talumpati si Japanese Prime Minister Kishida Fumio sa special session ng 19th Congress kung saan tiniyak nito ang patuloy na suporta ng Japan sa economic at social development ng Pilipinas. Samantala, naitransmit na ng House Plenary sa Senado ang 5.7 trillion peso 2024 General Appropriations Bill. Mula sa Batasang Pambansa, may report si Rose Zalicos, live. Rosalie, ano yung binanggit ni Japanese PM Kishida sa kanyang talumpati sa 19th Congress? Ray, Japan ang pinakamalaking donor sa Pilipinas at isa rin sa pinakamalaking investors. Nasa 600 billion yen o 223.9 billion pesos ang halaga ng public-private assistance ng Japan para sa Pilipinas hanggang March 2024. Sa talumpati nito sa isang special joint session ng 19th Congress, tiniyak ni Japanese Prime Minister Kishida Fumio ang patuloy na suporta ng Japan sa economic at social development ng Pilipinas. Kabilang na ang assistance ng Japan sa kauna-unahang subway system ng Pilipinas. Proud ang Prime Minister na maging bahagi ang Japan sa proyektong ito. Isa pang pinirmahan ng Pilipinas at Japan ang Memorandum of Cooperation sa turismo. Dagdag pa nito, kumpara sa mga nakalipas na panahon, mas maigting ngayon ang ugnayan ng Japan at Pilipinas. Binigyang diin din ng Japanese Premier ang foreign policy ng kanyang bansa na pagtibayin pa ang ugnayan nito sa Pilipinas at maging sa ASEAN. Muli ring iginiit ni Kishida ang commitment ng Japan upang mapanatili at mapatatag ang free at open international order batay sa rule of law. Nabanggit din ito ang commitment na paigtingin ang kooperasyon ng dalawang bansa sa issue ng climate change, proteksyon sa maritime order at freedom of the sea. Alas 9 ng umaga na mag-convene ang House of Representatives para sa isang special session. Sa roll call sa House Plenary, 171 members ng House of Representatives ang tumugon dahilan upang maabot ang quorum ng Kamara. Kasunod nito, ipinasa ang resolusyon upang ipaalam sa Senado na nag-convene ng House of Representatives para sa unang special session nito. Gayun din ang resolusyon nag-iimbita kay Japanese Prime Minister Kishida na i-address ang Philippine Congress sa pamamagitan ng isang special joint session. May tuturing na mahalaga itong pagbisita ni PM Kishida sa Pilipinas at pagkukonvene ng 19th session ng Philippine Congress para sa kanya. Sa kasaysayan ng Pilipinas, 5 beses pa lang nagkaroon ng special session ng Philippine Congress para sa isang bumibisitang foreign head of state at pang-anim si PM Kishida batay kay House Secretary General Reginald Velasco. Si PM Kishida rin ang kauna-unahang Japanese Prime Minister na
nagbigay ng talumpati sa Kongreso ng Pilipinas. Taos-puso namang nagpapasalamat si Japanese Premier Kishida sa mainit na pagtanggap ng Pilipinas sa kanyang delegasyon sa pagbisita dito sa bansa. Samantala, Ray, kanina rin sa special session ng Kamara dito ay inihain ang motion sa plenaryo na nai-transmit na sa Senado ang 2024 General Appropriations Bill o ang House Bill number 8980. Matatandaan natin na noong September 27, 2003 nang ipasa sa ikatlo at final reading ng Kamara ang 2024 General Appropriations Bill. Balik sa iyo, Ray. Kailan ba ang target na maisabatas itong ating budget para sa susunod na taon? Yes, Ray, within the year dapat ay ang target ng House of Representatives at ng Senate of the Philippines maipasa ang budget para maiwasan yung isang re-enacted budget o maulit yung budget na itinakda ng Kongreso para sa taong 2023. So aasahan natin na sa pagbabalik ng sesyon ay tatrabahuhin yan ng Bicameral Conference Committee o ng pinagsamang pwersa ng Senado at ng House of Representatives. Magbabalik sesyon ang Kamara sa Lunes, November 6. Maraming salamat, Rosa Licos, live mula sa Batasang Pambansa Complex. Nagpulong kahapon sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Japanese Prime Minister Kishida Fumio. Ilang kasunduan din ang nilagdaan sa pagitan ng Pilipinas at Japan na layong palakasin ang kooperasyon sa seguridad, defense at pamumuhunan. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Personal na winelcome kagabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Japanese Prime Minister Kishida Fumio sa Malacanang. Sa palasyo, nagpulong ang dalawang lider kung saan tinalakay ang lalong pagpapalakas ng kooperasyon ng dalawang bansa. Matapos nito ay sinaksihan ni PBBM at Japanese PM ang paglagda sa ilang kasunduan. Kabilang sa kasunduan ay ang pagbibigay ng 600 million yen o nasa 235 million pesos na Official Security Assistance Grant Aid o OSA. Ilalaan ito para sa Coastal Radar System ng Pilipinas. The OSA grant worth Japanese yen 600 million or around 235 million pesos will help boost the efforts of our Department of National Defense in securing coastal radars for our armed forces to enhance the maritime domain awareness capability and maritime security. Nilagdaan rin ang kasunduan ukol sa Memorandum of Cooperation sa larangan ng turismo at mining sector ng dalawang bansa. Sa hiwalay na pahayag ni PBBM, ipinahayag niya ang kanyang interes para sa pagpapalawig ng trilateral cooperation sa pagitan ng Pilipinas, Japan at Estados Unidos. I'm pleased that the trilateral engagements at various fronts among the Philippines, Japan and the United States have commenced. This started this year. I look forward to continuing this form of engagement and to expand it further to cover other equally important aspects. Ang Japan naman nais pampalakasin ang maritime cooperation sa Pilipinas. We would like to strengthen our cooperation with the Philippines to maintain and strengthen a free and open international order based on the rule of law to ensure a world where human dignity is protected. Ayon sa Malacanang, ang pagbisita ni PM Kishida sa bansa ay nagpapakita ng matibay na strategic partnership ng dalawang bansa at bilateral relations nito sa nakalipas na 67 taon. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Mahigit 100 tauhan ng Marine Battalion Landing Team 9 ang sumabak sa isinagawang amphibious operation simulation training ng Western Command sa Palawan. Lain ito na maipakita ang kakayahan ng mga sundalo sa pagtugon sa oras ng pangangailangan, lalo na sa probinsya ng Palawan na madalas daanan ng kalamidad. Ito ang balita ni Andy Pagayona. Ang number one natin is for HADR. As you can see, kung magkaroon ng yung HADR activity, magkaroon ng bagyo, kahit sa ang sulok ng Palawan, if there's a beach like this and we have this capability, we can deliver through this capability. Ipinakita ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang kahandaan upang tumulong at maghatid ng serbisyo kung sakaling magkakaroon ng mga kalamidad katulad na lamang ng bagyo.
Ito ang tiniyak ng Armed Forces of the Philippines kahapon sa isinagawang Amphibious Operation Simulation Training ng Western Command sa probinsya ng Palawan. Mahigit 100 mga tauhan ng Marine Battalion Landing Team 9 ang nakisali sa exercises gamit ang Amphibious Assault Vehicles o AAV. Ipinakita rin dito kung paano magsagawa ng amphibious landing mula sa barko ng Pilipinas na BRP Davao del Sur na siyang katuwang sa isinagawang aktibidad. Kasama rin sa umikot sa Himpapawid ang chopper ng AFP Western Command. Ayon kay Vice Admiral Alberto Carlos, Commander ng Western Command, nais din nilang makabisado ng mga Marines ang lugar sa probinsya, lalo na at bago pa lamang sa lalawigan ng kanilang batalyon. Nais din ito na magkaroon ng mabilis na ugnayan, lalo na sa mga operasyon. Dagdag pa nito na kung sakaling kakailanganin ng ganitong kakayahan sa mga hinaharap, ay nakahanda umano ang kanilang hanay, lalo na ang maglingkod sa sambayan ng Pilipino. So as a Western Command, this is the capability given to me. I want to make sure that it's something that we can do, we can use in the future for whatever. We're not planning for any specific activity, but for the use of this capability in case we need it in the future. Andy Pagayona, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbigay ng hamon ang ilang agricultural groups sa bagong kalihim ng kagawaran ng agrikultura na si Francisco Chu Laurel Jr. Ayon sa Federation of Free Farmers, dapat patunayan ito na hindi lang siya isang malaking campaign donor, kundi talagang may maitutulong sa sektor ng agrikultura. Isa na rito ang palagi ang pagiging bukas sa pakikipag-ugnayan sa stakeholders. Nais naman ang grupong pamalakayan na ipagbawal ni Secretary Laurel lahat ng mapaninang proyekto gaya ng reclamation at dredging sa mga coastal area at ipatigil ang importasyon ng isda. Para naman sa bantay bigas, pagbabayad lamang ng utang na loob ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkakatalaga kay Laurel bilang Agri-Chief at walang mababago sa kasalukuyang sitwasyon. Sinabi naman ni Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian na tutulungan nila ang bagong kalihim sa pagsusulong ng mga pangmatagalang solusyon sa mga kinakaharap na suliranin sa agrikultura. Handa rin ang Sugar Regulatory Administration na suportahan ito at mga programa ng DA. Ipinahayag kahapon ni Commission on Elections o COMELEC Chairperson George Erwin Garcia ang opisyal na pagsasara ng barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE. Ito'y matapos na may proklama ang lahat ng mga nanalong kandidato na nakakuha ng parehong bilang ng boto sa 7 barangay sa Western Visayas. Ayon kay Chairman Garcia, naayos sa pamagitan ng draw lots o toss coins ang resulta ng halalan sa mga naturang barangay sa mga lalawigan ng Guimaras, Capiz, Iloilo at Negros Occidental. Nakuha sa nasabing mga barangay ang huling resulta para sa 2 barangay chairperson, 2 barangay council member at 10 sangguniang kabataan councilor. Tuloy na ang special election sa Negros Oriental para sa magiging kapalit ni dating Congressman Arnulfo Arnie Teves Jr. Samantala, plano ring isailalim sa COMELEC control ang 3rd District ng Negros Oriental kaugnay ng gagawing halalan. Ito ang balita ni Dante Amento. Mahigit 1 buwan na lang mula ngayon ay idaraos na ang special election sa Negros Oriental. Ayon kay Commission on Elections o COMELEC Chief George Erwin Garcia, sinimulan na nilang maghanda kahit katatapos lamang ng barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE. Mataas na rin po yung paghahanda namin. In fact, ngayon nakafocus na kami kaya tayo magpapamiting din ngayong hapon. Ang special elections ay para mapunan ang nabakanting pwesto ni expelled Congressman Arnulfo Arnie Teves Jr. Si Congressman Teves ay napatalsik sa mababang kapulungan ng Kongreso dahil sa disorderly conduct at patuloy na pagliban sa Kamara sa kabila ng expired na travel authority.
Dagdag pa ni Chairman Garcia, nakatakda ang paghahain ng Certificates of Candidacy o COC filing sa November 6 to 11, 2023 sa Provincial Election Supervisor. Mayroong 301,264 na regular registered voters sa 3rd Congressional District of Negros Oriental. Katumbas ito ng bilang ng balotang kailangang i-imprinta. Isang araw lang may imprenta namin yon na yung mga balota na iyan. And magkakaroon na rin kami ng mga procurement para sa mga gagamitin natin katulad ng mga indelible ink at iba pang kagamitan ng commission election. So hopefully before the end of November, matapos tayo because we would like to deliver by the first week of December. Samantala, plano rin na isailalim sa COMELEC control ang ikatlong distrito ng Negros Oriental kaugnay ng gagawing halalan. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasa maayos ng kondisyon si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos na aksidenteng madulas sa kwarto ng kanyang bahay kahapon. Sa mga larawang ibinahagi ni Senator Bongo, makikita na nagpunta sa ospital ang dating presidente at sumailalim sa x-ray. Nagpasalamat sa Diyos si Senator Go dahil sa maayos na naman anya ang resulta ng x-ray ni Duterte at walang nakitang anumang komplikasyon. Good news po para sa mga motorista. Inaasahang magkakaroon ng rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa inisyal na pagtaya ng mga kumpanya ng langis, maaaring mabot sa 90 sentimos hanggang piso at 20 sentimos ang bawas presyo sa kada litro ng diesel. Habang nasa 30 hanggang 60 centavos naman ang posibleng maging rollback sa presyo ng gasolina. At nasa 80 sentimos hanggang pisong bawas sa presyo ng kerosene. Sa Lunes, i-anunsyo ng mga kumpanya ng langis ang final price adjustment na ipatutupad naman sa araw ng Martes, November 7. Upang masugpo ang pagkalat ng mga kolorum na sasakyan sa kalsada, hihilingin ngayon ng Land Transportation Office o LTO ang tulong ng Philippine National Police na inaasahang magpapalakas sa kanilang kampanya. Tugon ito sa panawagan ng mga transport group laban sa mga grupong matagal nang umaagaw sa kanilang kita. Ito ang balita ni JP Nunez. Inihayag ng Land Transportation Office o LTO nitong Biyernes, November 3, ang kanilang plano na humingi ng tulong mula sa Philippine National Police o PNP para madagdagan ang puwersa at mapalakas ang kampanya laban sa pagkalat ng mga kolorum, public utility vehicles o mga hindi rehistradong pampublikong sasakyan sa buong bansa lalo na sa Kamaynilaan. Layo ng naturang hakbang na matugunan ang mga alalahanin ng transport group sa bansa sa patuloy na operasyon ng mga kolorum sa kalsada na nagpapahirap sa kanilang kabuhayan. Daing na kasi ng mga nasa sektor ng transportasyon ang pagkawala ng halos 30% ng kanilang kita dahil sa pamamayagpag ng mga hindi sumusunod sa batas. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II, ang karagdagang puwersang magmumula sa PNP ay malaking tulong para matigil na ang nasabing iligal na operasyon ng mga taong nasa likod nito. Inaasahan din ng opisyal na sa pamamagitan nito magiging matindi ang anti-colorum drive ng kanilang ahensya kasama ang puwersa ng Highway Patrol Group o HPG at ang territorial units ng pambansang pulisya. Nagsagawa naman ng mga dialogo ang LTO sa transport groups na makikipagtulungan sa kanilang mga operasyon at nangakong magde-deploy ng mga volunteer na magiging mystery drivers para mahuli ang mga kolorum na PUVs at matiyak na hindi ito mauuwi sa extortion. Titiyakin anya ng LTO na maipatutupad ito ng tama na may dignidad sa mismong lugar ng operasyon. Nauna nang inabisuhan ni Attorney Mendoza ang lahat ng regional directors ng ahensya na paigtingin ang kampanya laban sa mga kolorum at parusahan ang mga sangkot dito.
Mayroon na ring 6 na enforcer ng LTO ang natanggal at kasalukuyang iniimbestigahan dahil sa kanilang mga umano'y extortion activities. Samantala, sinabi ni Transportation Secretary Jaime Bautista na mahalaga ang pagpapatuloy ng mga matagumpay na kampanya laban sa kolorum na PUVs para matulungang makabangon at makabawi mula sa kanilang pagkalugi ang mga tsuper na apektado nito. Kinilala rin ng kalihim ang matagumpay na kampanya ng LTO laban sa mga kolorum na operasyon, lalo na sa Metro Manila at kalapit na mga lugar. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy ang pagdating ng mga pasaherong galing sa mahabang bakasyon sa Mindoro at Romblon sa Batangas Port. Marami sa mga pasaherong dumating sa Pantalan ay bumoto noong nakaraang eleksyon na sinamantala na rin ang namadalaw ang kanilang mga mahal sa buhay. Mula sa Batangas, ito ang balita ni Aris Silvestre live. Aris, kamusta yung mga ipinatutupad na seguridad sa Pantalan at sapat na ba yung mga pasaherong bus patungong Maynila? Yes, Ray, nananatiling mahigpit nga ang seguridad sa Pantalan ng Batangas at patuloy na dumaraan sa mga screening at pag-check up ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard, PNP at mga tauhan ng Batangas Philippine Port Authority o PPA. Ito ay upang matiyak na walang mga kontrabando na makakapasok o makakalabas dito sa Batangas Port. Ray, samantala ayon sa PCG, sapat ang mga pampasaherong bus na masasakyan ng mga pasahero patungong Metro Manila na galing sa mahabang bakasyon. Kasi from Calapan, Romblon, yung galing po na yung umalis noon, babalik naman po sila. So hindi po tayo magka-problema doon. Ang ano lang natin, sir, yung kung sakali, paalis, sir, yung Calapan. Yan sa paglabas ng barko sa Batangas Port dahil sa patuloy na pagdating din ng mga pasahero sa pier. Aray, ayon sa Philippine Coast Guard Batangas, sa ngayon, kaninang 11 a.m. ay low volume pa rin ang pagdagsa ng mga biyahero sa Batangas Port. Inaasahan ng mga PPA Batangas ang posibleng pagdagsa ng mga pasahero mamayang hapon hanggang sa Lunes ng umaga. Samantala, Ray, sa ngayon maluwag ang kahabaan ng Star Toll Plaza patungo naman sa northbound ng South Luzon Expressway o SLEX. At yan muna ang ating latest live mula dito sa Batangas. Balik sa iyo, Ray. Maraming salamat, Aris Silvestre, live mula sa Batangas. Inaasahan na daragsang muli sa Matnog Port ang mga pasaherong galing sa pagbabakasyon ngayong long holiday. Dahil dito, dinagdagan na ang biyahe ng mga barko sa Pantalan ngayong araw. Mula sa Matnog, Sorsogon, ito ang balita ni Brian Baldarahe, live. Brian, kamusta yung sitwasyon ngayon dyan sa Matnog Port at ilang barko ba yung idinagdag ng pamunuan ng Pantalan para sa posibleng pagdagsanga ng mga pauwing pasahero? Yes, Ray, isang fast trap ro-ro vessel ang muling idinagdag ng pamunuan ng Matnog Port para nga makapagserbisyo sa mga kababayan nating uuwi mula sa mahabang pagbabakasyon ngayong long holiday. Ray, mamayang gabi hanggang bukas, inaasahan muling darami ang mga pasaherong uuwi galing sa pagbabakasyon ngayong long holiday. Dahil dito, posibleng dumagsa ang mga taong darating sa Matnog Port sa Sorsogon galing Alin, Samar. Gaya na lamang ng grupo ng mga guro na ito galing sa pagbabakasyon sa siyudad ng Legazpi sa Albay. Mas pinilian nilang bumiyahin ng mas maaga para huwag makasabay pa sa dagsa ng mga pasaherong uuwi bukas. Salamat
pansamantala po namin na hindi makipagsiksikan sa mga para syempre para comfortable at mag-relax kami. Iwas hassle. Iwas pagod din. Dahil dito, Ray, isang biyahe ng barko ang muling idinagdag ng pamunuan ng Pantalan para makatulong sa pagbiyahe ng mga pasahero. Matatandaan nung Huwebes, Ray, 2 biyahe ng barko ang idinagdag din para mabawasan at mapabilis ang pagtawid ng mga cargo truck na dumadaan dito. Sa ngayon, nasa 11 ro-ro vessel at 4 na landing craft tank o LCT type vessel ang bumabiyahe ngayon sa Matnog Port. Naging mahigpit din ang pamunuan ng Philippine Ports Authority o PPA sa mga oras ng pagbiyahe ng mga barko para sa mas mabilis na pagtawid ng mga biyahero mula Samar papunta sa Matnog Port. May inilabas ang Marina na relaxation order. Meaning, yung mga barko, no need nila na sundin yung mga sailing schedule nila para nga masigurado. Halimbawa, meron silang schedule na pang alas 8 ng ng umaga, pero alas 6:30, alas 7 pa lang mula ng pagdating nila ay puno na. Hindi na nila kailangan na magantay ng alas 8. Babalik na sila? Babalik na, bumiyahe na. So ngayon, walang definite na oras dahil nga doon sa relaxation na ibinigay. Ray, ayon sa pamunuan pa ng Matnog Port, inaasahan na aabot muli sa 5,000 hanggang 8,000 pasahero ang daraan sa naturang Pantalan ngayong patapos na ang long holiday. Nagdagdag na rin ang seguridad dito sa Matnog Port para umantabay at magbantay sa pagdami ng mga pasahero mamayang gabi hanggang bukas. Ang kailangan paigtingin yon. Yung baggage x-ray machine namin, mayroon tayo. And then, in partnership with the PCG, Philippine Coast Guard, and PIDEA, merong mga K9 units na sinisigurado na maayos yung secured yung at walang mga dalang anumang mga pinagbabawal o prohibited items yung ating mga kababayan. Ray, sa ngayon, makikita dito sa aking likuran, medyo kakaunti yung ating mga pasaherong umuwi mula Maynila, patawid ng Visayas, particular dyan sa Alet, Samar. Ang mas maraming bulto ng ating mga kababayang pasahero na sumasakay dito ay papunta mula Samar, papunta dito sa Matnog Port. Kaya mas maraming pasahero o bulto ng pasahero ay nanggagaling dun sa Visayas, Ray. Kaya dito sa Matnog Port, mas kakaunti at medyo maluwag yung ating sitwasyon dito dahil nga sa dami ng mga pasahero pabalik na sa Maynila. Maraming salamat, Brian Baldarahe, live mula sa Matnog, Sorsogon. Inaasahan naman pong nasa North Luzon Expressway o NLEX Management na ngayong hapon ay mararanasan na ng mga motorista ang bigat ng daloy ng trapiko sa toll lanes sa Bocaue Toll Plaza, bunsod ng pagdating ng mga sasakyang pabalik sa Metro Manila. Nag-abiso na rin ang pamunuan ng NLEX sa mga wala pa ring RFID na magpakabit na muna sa mga customer service malapit sa toll plaza upang huwag nang makadagdag pa sa mahabang pila ng mga sasakyan. Mula sa Bocaue Toll Plaza, nakibalita po tayo kay Nestor Torres, live. Nestor, ano na yung kasalukuyang sitwasyon ngayon dyan sa NLEX, particular dyan sa Bocaue Toll Plaza? Yes, Ray, magandang tanghali. Partikular dito sa Bocaue Toll Plaza, volume pa rin ang mga sasakyan sa pila ng RFID installation lane, kung saan nga ay marami pa rin na mga nagpapakabit ng RFID sticker dito sa Bocaue Toll Plaza. Pero doon sa ibang mga lanes, 16 na lanes, hanggang dire-diretso sa Maynila ay tuloy-tuloy naman na makadadaloy sa mga oras nito ang mga motorista papuntang Metro Manila. Nasa 1,000 personnel ang nakadeploy ngayong araw sa kahabaan ng North Luzon Expressway o NLEX at Subic-Clark-Tarlac Expressway o SCTEX dahil sa inaasahang pagdagsa ngayon ng libu-libong motorista pabalik ng Metro Manila. Ayon kay NLEX Traffic Manager Robin Ignacio, mamayang alas 4 ng hapon ang expected na peak period o rush hour ng mga motorista. Diretso na ito hanggang bukas ng gabi at Lunes ng madaling araw. Bantay sarado na rin ngayon ang NLEX Management hanggang sa 3 RFID installation lanes sa Bocaue at Balintawak Toll Plaza, kung saan hindi bababa sa 30 sasakyan ang pila.
dahil sa dami ng mga nagpapa-install, nagpapa-load at nagpapalit ng RFID. Dagdag pa ng NLEX Management simula ng pinatupad nitong September 1 ang dry run ng 100% RFID cashless transaction, mas marami na ang nagpakabit ng RFID kung saan umabot na ito ng 75%. Malaking bagay ito dahil aalisin na nila sa hinaharap ang pagbabayad ng cash sa lahat ng toll plaza. Sa tuloy-tuloy na marami pong nagpapakabit, nakikita po natin hopefully yun, mas mataas lalo yung percentage na natin ang gagamit ng RFID at yun po samantalin na po sana yung ating mga motorista na wala pang RFID na magpakabit na ngayong dry run at para mas handa na po tayo kung talagang mag-implement na ng 100% RFID ng mga expressways. Samantala, may pre-towing pa rin na ipinatutupad ng NLEX Management alas 6 kaninang umaga, November 4 hanggang sa araw ng Lunes, November 6 ng alas 6 ng umaga. In case of emergency at para malaman ang lagay ng trapiko, maaaring tumawag sa NLEX hotline na 0235,000 o mag-follow sa FB at Twitter account ng NLEX Management na @NLEX Expressway. Reza, ngayon nga, sa pagbabantay ng NLEX Management sa buong Magdamag ay wala naman silang naitala na major accident. Pero isa sa tinututukan ng NLEX Management ngayon ay yung pagbabantay pa rin dito sa mga toll plaza. Plano nila sa mga maliliit na toll plaza ay maglagay din sila ng installation na lane para naman mga magpapakabit ng RFID. Pero sa sitwasyon ngayon, Ray, ay medyo maluwag pa ang daloy ng trapiko. Expected mamayang alas 4 nga ng hapon hanggang bukas ng gabi ay talagang dagsa ang mga sasakyan pabalik dito sa Metro Manila. At yan mo Tilites Live mula dito sa Bukawi Toll Plaza. Balik sa iyo, Ray. Maraming salamat, Nestor Torres. Napuno ng mga turista ang mga kilalang beach resort sa lalawigan ng Cebu. Bukod sa mga foreign tourist, dagsa rin ang mga local na turista na sinasamantala ang pagbabakasyon bago muling sumabak sa trabaho. Mula naman po sa Mualboal, Cebu, ito ang balita ni Edmund Hisola live. Edmund, ano-ano na yung mga kilalang beach resort sa Cebu na dinadayo ng mga turista kapag ganitong bakasyon? Yes, Ray, isa nga dito sa dinarayo ng mga turista pagkabakasyon dito sa Cebu, yung Pescador Island, yung Bantayan Island, Malapas po at saka yung Sumilon Island. Dahil sa nagpapatuloy na long holiday at sa katatapos pa lamang na barangay at sangguniang kabataan elections, marami sa ating mga kababayan ang mas piniling magbakasyon sa dagat. Kahit ang mga Cebuano, mas gusto ring i-enjoy ang nalalabi pang mga araw sa karagatan bago muling sumabak sa paghahanap buhay at pag-aaral. Diri dapitan, indot kaya diri, pero telingawan na madri. Pag naging adlaban midri sir, relax na kayo midri. Magabi, ari may higda sa saog. Dilay agad na dagat kay indot kay hangin, indot kay bas, makaligo pa ka, makadive-dive. Hindi rin nagpahuli ang mga foreign tourists sa mga namasyal at nagtampisaw sa kilalang tourist beach destination sa Cebu. Isa ang Pescador Island sa napupuso ang lugar ng mga turista. Pero bago mapunta sa mga tourist spot, dito gaya sa Mualboal ay inuuringit muna ang itong mga turista bago sumalang doon sa hiking at doon sa island hopping activities. At yan muna ang ating update mula dito sa Mualboal, Cebu, Ray. Maraming salamat, Edmund Hisola. Hindi pa rin matukoy ng Philippine National Police ang kinaroroonan ng nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon. Ayon sa PNP 4A Public Information Office Chief Police Lieutenant Colonel Chitadel Gawiran, bagamat nakikipagtulungan naman sa investigasyon ang police major na person of interest, wala pa itong naisisiwalat o nababanggit tungkol sa posibleng lokasyon ng Miss Grand Philippines 2023 candidate. Sa ngayon, patuloy ang pangangalap nila ng impormasyon at paghahanap kay Camilon.
Nasa 250,000 pesos ang niaalok na reward money sa sino mang makapagsasabi kung nasaan ito. Bumisita ngayong umaga si Japan Coast Guard Admiral Shohei Ishii sa headquarters ng Philippine Coast Guard sa Maynila para sa isang goodwill visit. Nagkaroon din ng maiksing pag-uusap ang JCG at PCG. Para sa detalye, may report mula sa Maynila si Ryan Lacanlale. Live! Ryan, ano yung napag-usapan ng mga pinuno ng PCG at Japan Coast Guard? Ray, napag-usapan ang pagpapaigting ng maritime security sa pagitan ng dalawang bansa. Pasado alas 10:30 ng umaga, dumating sa tanggapan ng PCG sa Maynila si Japan Coast Guard Commandant Admiral Shohei Ishii. Sinalubong siya ni Philippine Coast Guard Chief of Staff Commodore Joben Pabun. Pagkatapos ng welcome ceremony ay nagkaroon ng maiksing pag-uusap sa pagitan ng Japan Coast Guard sa pangunguna ni Admiral Shohei Ishii at ang Philippine Coast Guard sa pangunguna ni PCG Commandant Admiral Ronnie Gaban. Umabot ng mahigit 30 minuto ang kanilang pag-uusap. Pagkatapos ay sumakay sila sa BRP Teresa Magbanwa, si Admiral Shohei Ishii at dito sa Teresa Magbanwa na isa sa dalawang multi-role vessel ng PCG. Pebrero nung nakaraang taon, Ray, ay dumating sa bansa ang BRP Teresa Magbanwa. Mayo naman nang makomisyon ang barko. Ang dalawang 97 MRRB at 10 44-meter vessel ng PCG ang ay pawang mga made in Japan. Ayon kay PCG Commandant Admiral Ronnie Gaban, ang samahan ng PCG at JCG ay hindi lamang nito tinutukoy ang dalawang organisasyon na nagtutulungan, kundi ito ang tunay na kahulugan ng pagiging magkaibigan, partners at allies. Mamayang alas 2 naman ng hapon, nakatakda rin bumisita si Japan Prime Minister Fumio Kishida sa tanggapan ng Philippine Coast Guard dito sa Maynila. At isa rin sa mga napag-usapan kanina, Ray, yung pagpapaigting doon sa trilateral exercise o yung kaagapay exercise sa pagitan ng US, Japan at Philippines. At yan muna ang latest mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ray. Ryan, may mga napag-usapan ba yung dalawang pinuno ng dalawang Coast Guard tungkol doon sa kalagayan, sitwasyon dyan sa West Philippine Sea? Meron silang napag-usapan patungkol dyan pero hindi na dinitalye. Ang isa pa sa mga napag-usapan nila, yung pagbili ulit ng Pilipinas sa Japan ng 97-meter na MRRB. Sa ngayon kasi dalawa lang yung malaking barko natin na ginagamit sa pagpapatrolya. Pero sa mga susunod na taon, ito ang bibilhin ng Pilipinas sa Japan para nga mapaigting yung ating pagbabantay dyan sa West Philippine Sea. Alright, maraming salamat Ryan Lacanlale, live mula po sa Maynila. Bumisita si US President Joe Biden sa dalawang mass shooting sites sa Lewiston, Maine, araw ng Biyernes, November 3. 18 tao ang nasawi sa pamamaril ng isang gunman noong nakalipas na buwan. Kasama ng American Chief Executive si First Lady Dr. Jill Biden. Batay kay President Biden, mula nang maging Pangulo noong 2021, bumibisita siya sa mga lugar ng mass shootings at sa dami nito, hindi niya mabilang. Jill and I have done too many of these. Jill and I are here, though, on behalf of the American people, to grieve with you and to make sure you know that you're not alone. Malaking bahagi ng Tuscany, Italy ang binaha at nakaranas ng malakas na buhos ng ulan at matinding bugso ng hangin. Dahilan upang masawi ang 6 na tao sa Central Italy. Inanod ang mga sasakyan sa pagragasa ng tubig mula sa ilog Bisenzio at napilitang umakyat sa mga bubong ang mga tao.
direktang iniuugnay ang extreme conditions sa bagong Sharon na dahilan o bagyong Sharon na dahilan ng pagkasawi ng mahigit 13 tao sa Western Europe. Nasa 207 kilometers per hour na bugso ng hangin ang naitala sa west coast ng France at nanalasa rin sa southern England, Belgium, the Netherlands, Germany, Atlantic coast ng Spain at Portugal. Mainit na bakbakan sa hard court ang inaasahan sa pagsisimula ng eliminations ng UNTB Cup Season 10. Tampok sa triple header games bukas ang banggaan ng dalawang rookie team sa Ligang Public Servants. Alas 4 ng hapon ang Comelec Vanguards at DFA Emissaries. Sa second game naman ay masasaksihan ang run and gun offense ng SSS Kabalikat laban sa Never Say Die Spirit ng GSIS Furies alas 5:30 ng hapon. At sa third game, tatangkaing gibain ng nagbabalik na DOJ Beacons ang mas pinatibay na NHA Home Masters alas 7 ng gabi. Mapapanood pa rin ng live via streaming sa YouTube channel ng UNTV News and Rescue ang UNTV Cup Games bukas. Balikan naman po natin ang malalaking balita sa nakalipas na linggo. Ito ang Balita Weekend Refresh. Barangay at Sangguniang Kabataan Elections itinuturing pa ring payapa sa kabila ng ilang insidente ng karahasan. The conduct of 2023 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections nationwide is generally peaceful. Kauna-unahang pagboto ng persons deprived of liberty sa New Bilibid prisons, walang naging aberya. Pilot implementation ng mall voting, positibo ang naging pagtanggap ng mga botante. Nationwide mall voting isusulong ng COMELEC kasunod ng barangay at SK Elections 2023. Family day na rin kasi ngayon mo kasama mo, boboto ka, tapos kasama mo yung mga anak mo. O di pagkalabas bumoto, pasyal. Napaka-convenient sa amin kasi previously nakikipagsiksikan kami sa school. Kaya ngayon dahil sa dito na kami sa SM Manila, bumoto, napakasarap, napaka-komportable, tsaka masaya po ako. Gawin na po natin nationwide itong mall voting. Mas maganda po na hindi lang yung pinipili. Nationwide na po para yung mga kababayan natin na nasa paligid po ng mga mall, sila po ang makaboto. Mahigit 300 balota pinunit ng isang grupo sa isang presinto sa Palawan. DNR Warriors at Judiciary Magis wagi sa opening games ng UNTV Cup Season 10. Mahigit 8 million pesos na cash prize nakalaan sa 14 na kuponan na kalahok sa Liga ng Public Servants. And we are looking forward na ito ay mapalawak, hindi lamang po sa isang larangan ng sports kundi sa iba't ibang mga kaparaanan para naman ito ay maging daan sa pagtulong pa rin sa ating mga kapwa-tao. Ito isang bagay na hindi po natin kinalilimutan. Ang lindo, ang focus ng lahat ng ating po namang mga binabalak na mga proyekto, ang ating mga pinasimulang mga proyekto, ay para pa rin naman makatulong sa ating mga kapwa-tao. Alkalde sa Bicol na pumigil umano sa proklamasyon ng nanalong barangay officials, kakasuhan ng COMELEC. Doon po sa nag-delay o nag-cause ng delay ng delivery ng election paraphernalia o kaya hindi natuloy kaagad ang halalan doon sa area, pagkatapos ng election, we will deal with you. Kapag yun ho ako ang nag-file ng demanda, may pagkakalagyan ho yung mga yun. Lahat po ng kasali doon. Pinakamalaking batch ng Pilipino mula Israel, ligtas na nakabalik sa Pilipinas. Psychosocial at financial support sa pamilya, tiniyak ng Department of Migrant Workers. 11 months pa lang po ako doon. Wala pa po akong naipon. And marami pong bayarin. Pero ang sabi ho ng nanay ko is safety first. Kaya nag-decide din na po akong umuwi.
34 na dayuhang POGO workers na tinangkang ilipat patungong Cebu naharang ng mga otoridad sa NAIA. So anyway, these are, yun na nga, yung initially na nakita natin dyan is they are being trafficked. And we have the right agency who are in charge in the investigation of this case. The reason why, kinordinate natin sa IACAT. Kaya nandun na sila sa IACAT for further evaluation of their case. Mga Pilipinong nagsasabing sila ay mahirap, mas dumami pa batay sa SWS survey. Po naman, kasali po ako doon. Mahirap. Kasi mahirap din kasi kami. Hindi kasi pag hindi kami maghanap po wala kaming makakain. Mahirap ako. Nahihirapan ako Kasi ako lang. Ako lang bubuhay sa mga anak namin, 3. Inflation rate sa buwan ng Oktubre posibleng tumaas sa 5.1 hanggang 5.9% ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Repolyo pa lang, gaulo ng bata, pumapalo ng 50 pesos o 60. Repolyo pa lang yun. No vote na naig sa plebisito kaugnay ng panukala na gawing highly urbanized city ang San Jose del Monte, Bulacan. So rejected yung proposition o yung proposal na i-convert ang San Jose del Monte, Bulacan into a highly urbanized city. Balik lang po sila sa kanilang present status na isang component city ng Bulacan. And therefore, yung deklarasyon ng pagiging highly urbanized city ng San Jose del Monte was rejected or is rejected by the people of Bulacan. Mga nahalal na persons deprived of liberty o PDL sa nakaraang barangay at SK elections hindi dapat bigyan ng special treatment ayon sa DILG. There will be no special treatments. Kung nakakulong ka sa dito, hindi mo pwedeng kinalago kang kapitan 24 hours nasa telepono ka. UNTV News and Rescue sumaklolo sa iba't ibang insidente sa mga sementeryo sa iba't ibang panig ng bansa. Pilipinas hiniling sa Israel at Egypt ang ligtas na pag-alis sa Gaza ng mga Pinoy. 2 Filipino doctors kabilang sa unang foreigners na nakalabas ng Gaza Strip. Hiling na overtime pay sa mga gurong extended ang duty sa nakaraang barangay at sangguniang kabataan elections hindi mapagbibigyan ayon sa COMELEC. Na-encounter na natin yung scenario na yan and therefore ako mismo as commissioner at that time gusto ko talaga i-push yung overtime para sa mga guro. COA at DBM na sinasabi na ang entitled lang sa overtime ay yung mga empleyado mismo ng isang ahensya o departamento. At dahil nga yung mga DepEd personnel ng ating mga guro ay hindi kasi mga empleyado ng Commission on Elections, so hindi po namin sila pwede mabigyan ng overtime pay. Mga aksyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea hindi udyok o dikta lang ng ibang bansa ayon sa AFP. Department of Foreign Affairs, iginiit na ang China ang nangihimasok sa teritoryo ng Pilipinas sa Bajo de Masinloc. Siguro ang dapat na itigil yung kanilang mga illegal na ginagawa sa loob ng ating maritime zone. Hindi sila dapat nandyan at hindi sila dapat nang haharas ng ating mga mangingisda. So lahat ng kanilang mga ginagawa dapat nilang itigil. Lalaking tumalon sa karagatan ng Ticao Island, Masbate, patuloy na hinahanap. Isang cargo vessel na sunog naman habang nakaangkla sa Castilla, Sorsogon. Yung ngayon, search and rescue namin is tuloy-tuloy. So kung hindi man, kami nakapag-shoot out na rin kami ng mga message sa mga fishermen and other localities na if decided yung nawawalang tumalon na ito is i-report din nila sa nearest Coast Guard officer. Pagkontrol sa pagtaas ng presyo ng agricultural products, pangunahing mandato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Secretary Francisco Chu Laurel Jr. I've known him since we were boys. So malakas ang loob ko na may appoint siya kasi kilala ko pagkatao niya. Alam ko napakasipag nito, unang-una. Pangalawa, nauunawaan niya na mabuti ang sistema ng agrikultura dito sa Pilipinas. Well, ang hingin ko lang sa kanila talaga sa ngayon is their full cooperation dahil importanteng buo ang departamento sa isang goal, no, which is basically modernization at increase of production. Yan ho ang marching orders sa atin ni Presidente.
Sapat na supply ng isda tiniyak ng BIFAR sa kabila ng pagpapatupad ng close fishing season. Yung ginagawa nating close fishing season, isa po itong conservation measure para magkaroon ng pagkakataon ng ating fish stocks na makapag-repopulate. COMELEC naghahanda na para sa special election sa Negros Oriental sa December 9 upang mapunan ang nabakanting pwesto ni dating Congressman Arnie Tevez Jr. Isang araw lang may imprenta namin yon na yung mga balota na iyan. And magkakaroon na rin kami ng mga procurement para sa mga gagamitin natin katulad ng mga indelible ink at iba pang kagamitan ng Commission Elections. At Israel government nangakong itatawid sa Rafah crossing border ang mga Pilipino. So may pangako sila sa atin na maipapalabas na ang mga Pinoy, mga Pilipino, maipapalabas na by today or tomorrow. That is what they promised at Saturday daw at the latest. Samantala sa kapapasok lamang na balita, misquoted. Ganito inilarawan ni National Security Advisor Eduardo Año ang lumabas na balita kaugnay sa sinasabi umanong destabilization plot laban sa Marcos government. Sa isang pahayag sinabi ni Secretary Año na maaaring hindi lamang naunawaan ng husto ng ilan ang ibig sabihin ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner sa talumpati sa Joint Chains of Command at Chief of Office Ceremony ng Western Mindanao Command kahapon. Sinabi naman ni AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar na ayos at nabigyang linaw na rin ang issue. Sa speech, binigyan diin ni General Browner sa mga sundalo na manatiling profesional at tumalima sa sinumpaang tungkulin na proteksyonan ang taong bayan at ang bansa. Narito po ang pinakabagong pahayag ni General Browner sa issue. Actually, alam niyo na yun eh. Alam niyo na marami ng mga ganyan. Even we saw this specifically during the September 21 rallies. May mga rallies na nangyari noong September 21. Ito po yung nakita natin. At during that time, may mga panawagan sa ating mga sundalo na sumama sa mga rallies na ito. So kaya't yun po yung konteksto nung sinabi ko kahapon that dapat ang mga sundalo should not join these kinds of activities like yung mga rallies po natin. So it was as simple as that. Wala po akong sinabi na merong destabilization plot. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Galacia Kapitulo 6 at versikulo 8 na nagsasabi, sapagkat ang naghahasik ng sa kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Tatapwat ang naghahasik ng sa espiritu ay sa espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong araw po ng Sabado. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, ako si Ray Pilayo. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.